Inutusan ako ng system na sagipin ang batang bida sa kalaliman. Pero nakalimutan yata nilang bulag ako. Sa napakadilim na bangin. Nagpakahirap akong kapain pabalik ang isang marungis na bata. Iniuwi ko siya at inalagaan na parang sarili kong anak sa loob ng 5 taon. Hanggang sa sumapit ang araw ng pagtitipon ng mga engkantado. Biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na tunog mula sa system. Sinabi nito sa akin na mali pala ang napulot ko. Ang mabait kong disipulo na inalagaan ko ng 5 taon. Ay ang kontrabidang wawasak sa buong mundo pala. Teka, nabuhay akong muli. Di ba't itong bulag na to ang guro ng mortal kong kaaway na si Muyunting sa dati kong buhay? Sa nakaraang buhay, sa ilalim ng proteksyon ng bulag na yan, naging tanyag at makapangyarihan si Muyunting. Sa buhay na to, ako naman ang unang titira. Sino ka? Huwag kang matakot, ako ang nagligtas sa iyo mula sa kalaliman. Mula ngayon, ako na ang iyong guro. Gusto mo kong maging disipulo? Sige. Pero kailangan mong aipangako sa akin, na habang buhay, ako lang ang magiging disipulo mo. Sige. Bilang iyong guro, kahit anong pagkain sa Zuan Tiansek, kainin mo lang. Kahit anong gusto mong laruin, gawin mo lang. Muyunting, ang pinakamamahal mong Diyos. Sa buhay na to, akin na siya. Makalipas ang 5 taon, ang pagtitipon ng mga engkantado. Isang pambihirang mutated Thunder Spiritual Root, isa sa 1,000,000, ang lumitaw. Ikinagulat ng buong sekta. Ako po, si Muyunting, at nais ko pong maging disipulo lamang ni kagalang-galang na Waiching. Nakikiusap po ako sa inyo, kagalang-galang. Anong nangyayari? Hindi ba't katabi ko lang ang disipulo ko? Saan naman nanggaling yang Muyunting na yan? Gusto mong maging disipulo niya? Dumaan ka muna sa akin. Walang galang. Shindo, itigil mo yan. Ting, babala, host, mali ang taong pinulot mo. Siya ang totoong bida na si Muyunting. Ngayon mo lang sinabi. Kung ganun, sino tong parang santong pinaghirapan kong alagaan sa loob ng 5 taon? Siya ang dakilang kontrabida na pupuksa sa mundo, na pinulot mo lang. Ang hari ng mga demonyo, si Chindu. Guro, nangako po kayo sa akin. Na sa buong buhay nyo, hindi na kayo tatanggap ng iba. Di ba? Xiaodu, huwag ka nang magalit. Tatanggap lang siguro ng isa pa. Sige. Akala ko, sapat ng sakit ng ulo ang pagtanggap sa maling kontrabida bilang alagad. Pero sinong mag-aakala na itong 2 paakit sa ulo ay parehong nabuhay muli na may alaala ng dati nilang buhay. At sa buhay na to, para pag-agawan ang titulo ng pagiging pangunahing alagad. Nagsimula silang magpaligsahan ng todo-todo, at ang banal kong lugar para sa pagninilay-nilay ay ginawa nilang kindergarten kung saan sila nag-aaway araw-araw. Guro, tanggapin niyo po ang paggalang ng inyong alagad. Uminom po kayo ng tsaa. Ding dong, matagumpay na naging alagad ang bida. Kasalukuyang pag-usad ng mundo, 10%. Sa wakas, napapasok ko na rin ang mahal na hari. Pero si Xiaodu, nanginginig na sa galit ang mga kamay. Mukhang kailangan ko siyang suyuin. Guro, nakatanggap kayo ng isang magaling na alagad ngayon. Baka hanggang sa panaginip ninyo, nakangiti pa kayo, no? Anong ginagawa mo rito sa kalagitnaan ng gabi? Ano namang klaseng pananalita yan? Ikaw pa rin naman ang pinakamagaling na alagad ni Guro, ah. Mga cake mula sa Daoxiang Village. Espesyal na nagutos si Guro na bumaba ng bundok para ibili ka nito. Kainin mo ng patago, huwag mong hahayaang makita to ng bago mong kapatid. Magpahinga ka na. Hahaha, bakit naparito ang hindi imbitado? Apelyidong Chin, paano mo nalinlang ang guro ko? Para tanggapin ang isang demonyong tulad mo bilang alagad niya. Maling salita yang, nalinlang. Nauna lang akong makilala si Guro ng 5 taon kaysa sayo. Kalokohan, guro ko na siya sa dati ko pang buhay. Pero sa buhay na to, ako ang una niyang tinanggap. Noong naging alagad niya ako, malamang naglalaro ka pa ng putik kung saan. Ngayon din, isusumbong kita kay Guro na isa kang demonyo.
Tingnan natin kung gugustuhin ka pa niya. Sige, magsumbong ka. Sige, at isusumbong ko rin kay guro. May tinatago kang masamang balak. Haha, anong tinitingin-tingin mo dyan? Siguro mismo ang bumaba ng bundok para ibili ako nito. Wala kang parte rito. Lumayas ka. Hahahaha. Naging manok ba tong batang to? Ang aga mo namang nagising. Oh, gising na pala si senior brother. Halika, tikman mo itong ginawa kong spirit rice lugaw para kay guro. Ang sipag mo talaga, junior brother. Xiaodu, bilis, maupo ka. Ang galing talagang magluto ng junior brother mo. Guro, humihiling po ako ng pahintulot na bumaba ng bundok para magsanay. Sasama rin po ako. Kailangan kong protektahan si guro. Gusto ba talaga nilang dalawang magsanay sa baba ng bundok? O gusto lang nilang magwasak ng mga bahay? Hay, sabi ng system, malapit na raw lumitaw ang itinakdang palason ng bida. Wala akong magagawa kundi pumunta. Sige na, mag-impake na kayo. Tayong tatlo, bilang guro at mga disipulo, ay bababa na ng bundok ngayon din. Ako ang senior brother. Dapat ako ang nasa loob ng karwahe para alagaan si guro. Ikaw ang magmaneho sa labas. Kalokohan. Ang lampa-lampa mo, paano mo aasikasuhin si guro? Ako ang pinakabagong personal na disipulo ni guro, kaya dapat lang na ako ang nasa tabi ni guro. Umalis ka dyan. Pwesto ko to. Ikaw ang umalis. Akin si guro. Tumahimik kayong dalawa. Isa pang salita, at kayong dalawa ang magmamaneho sa labas. Ako na lang mag-isa ang uupo sa loob. TSK, papatayin ko rin tong buwisit na to balang araw. Ano kayang pakiramdam kapag nagdala ka ng dalawang pasaway para magsanay sa baba ng bundok? Salamat sa tanong. Nasa mundo ako ng mga demonyo. Kakakidnap lang. Ang plano ko lang naman ay dalhin sila sa bundok Waiching para talunin ng isang mahinang flower demon. Pero itong dalawa, puro away lang ang inatupag. Guro, hating gabi na pero gising pa rin tayo. At hinahalugog pa ang buong bundok. Magkano ba talaga ang bayad sa misyong to? Mga isang katamtamang laking spirit stone siguro. Isa lang. 10 pirasong pilak lang yun. Pinamumukha mo ba akong pulubi? Noong araw nga, mas malaki pa ang kinikita ko sa pagtatanghal sa kalye kaysa rito. Handal na mukhang pera. Sagradong tungkulin natin ang paglipol sa mga demonyo at halimaw. Hindi yan maiintindihan ng isang hamak na tulad mo. Hoy mo, sinong tinatawag mong hanggal? Maniwala ka't sa hindi, ako na mismo ang magdidisiplina sa'yo para sa Zuan Tiansek. Maestro, tingnan niyo po siya. Nagsasabi lang naman po ng totoo ang alagad ninyo. Gusto na niya akong patayin, senior brother. Anong klaseng bida at kontrabida naman? Ang magpapatayan dahil lang sa 10 pirasong pilak. Tumigil na kayong dalawa. Xiaodu, puntahan mo yung tuyong puno sa unahan. Tingnan mo kung may iniwan akong marka ng sword chi. Maestro, may sword chi nyo nga po rito. Bago pa. Ilang oras na ang nakalipas. Itong kakaibang hamog na ito, ay pinapaikot-ikot lang pala tayo nang hindi natin namamalayan. Anong klaseng bundok ba to? Ang baho, amoy murang pulbos. Hoy, mu. Ikaw ang mauna para alamin ang daan. HMPH, mas malakas naman si senior brother. Kaya dapat lang na siya ang magbukas ng daan. Dito na lang ako para bantayan si maestro. Ngunit sa sandaling iyon, may kumalat na pollen sa hangin. At ang dalawang pasaway ay parehong tinamaan ng gamot at nawalan ng malay. Para masundan ang mga bakas at mahanap ang kanilang lungga. Ang isang tanyag na tulad ko, ang numero 1 swordmaster, ay napilitan lang na makisama sa kanilang pag-arte. Napakaswerte ko naman ngayon. Nakahuli pa ako ng isang bulag na may pambihirang water element spiritual root. Isang malakas na pampalakas. Kapag nasipsip ko na siya ng husto, makakatagos na ako sa nascent soul stage. Halimaw na pangit, subukan mong hawakan ang maestro ko. Bubunutin kita hanggang ugat at gagawing panggatong. Halimaw, bitawan mo ang aking guro. Kung matapang ka, ako ang harapin mo. Gusto niyong iligtas ang bulag niyong guro. Isa lang sa inyong dalawa ang mabubuhay. Kung sino ang manalo, siya ang aalis kasama siya. Patayin mo siya, patayin mo siya. Ang sarap panoorin ng magkapatid na nagpapatayan.
Xiaodu, Yunting. Ito'y panlilinlang lamang ng demonita. Huwag kayong makinig sa kanya. Tigil. Kuya, patawarin mo ako. Para mailigtas siguro, kapatid, wala akong magagawa kundi patayin ka. HMPH, sa tingin mo kaya mo ako? Mamatay ka na. Naglalakas loob ka, atake ng libu-libong baging, lumayas ka. Ang mga disipulo ko. Sa tingin mo ba, basta-basta mo nalang magagalaw ang mga disipulo ko, ikaw na isang hamak na damo. Shuo Feng. Espada, halika. Sa sandaling ito, ang matinding kapangyarihan ng pinakamagaling na espada sa buong mundo, na nasa antas na Yuan Ying, ay bumuhos ng walang pagpipigil. Ang temperatura sa buong kuweba ng mga demonyo ay biglang bumagsak na parang yelo. Ang mga talulot na kulay dugo na nagliliparan sa hangin, ay nagyelo lahat. Xiaodu, Yunting, malubha ba ang mga sugat ninyo? Mayroon bang masakit sa inyo? Guro. Matibay po ako, ayos lang po. Guro, ang galing po ng atake nyo kanina. Kukunin ko na po para sa inyo ang Demon Core niya. Ayos lang din po ako. Pero kayo po, Guro, para po iligtas kami, pinwersa nyo pong palabasin ang inyong tunay na lakas. Siguradong pagod na po kayo. Magpahinga na po muna kayo. Hayaan nyo pong pasanin ko kayo pababa ng bundok. Mabuti naman kung ganoon. Kunin nyo ang Demon Core at bumalik na tayo para iulat ito. Tabi, mas malakas ako sayo. Ako na ang magpapasan kay Master. Kalokohan. Ako ang inyong disipulo. Ang mga ganitong kabibigat na gawain ay nararapat lamang na ako ang gumawa para pagsilbihan kayo, Master.